O ano sabi naman ng Pulse? Sa Pulse Asia, 97% naman ng mga Pilipino ang naniniwala na laganap ang korupsyon ngayon sa pamahalaan. Non-commissioned survey daw po ito ng Pulse So ang Asia. kanilang sinurvey naman ay yung pagiging laganap ng corruption. Yung sa tingin mo Yung ay widespread, ano? Oho. 2% lang ang hindi nakapagsabi kung laganap o hindi. Pareho ang resultang ito sa lahat ng antas ng kita o yung income bracket. 98% sa income class ABC at income class E naniniwalang laganap ang korupsyon. Ibig sabihin kahit nandun ka sa mayaman, Oh yes. ikaw yung pinakamayayaman hanggang sa pinakamahihirap, pare-pareho. Mantay mo, 98, 97, 98, ano? Yung E, Class E. Yung class D, 97%. Oho. Sa Visayas, 100% ang nagsabing laganap ang korupsyon. Yan ano, alam mo Nelson, ako masingit ko lang, epekto ito ng social media. No? Dati ang mga magsasaka, yung mga mangingisda, wala kayong pakialam sa buhay niyo dyan, bahala kayo dyan. Ngayon mas nakikita nila, no? So, Sa Metro Manila, 95% ang naniniwala. Balance Luzon, 96%. Sa Mindanao, 98%. mantakin mo yan, ano? Oo. Kasi nga naman talagang ano halos lahat ng ahensya ng gobyerno, Nelson. Wala kang may tuturing ngayon na ahensya ng gobyerno, walang corruption, corruption free. Saka siguro sa base sa personal experience na rin ito yan. Kasi dati akala nila ay tama lang yun Yan. na may bibigyan kang pera para asikasuhin ka na mabilis, 'di ba? Magbabayad ka nang wala namang resibo. Yan. 'Di ba? 85% po ang naniniwala na tumaas ang korupsyon sa nakalipas na 12 buwan. 12% ang nagsabing hindi, pareho lang. Katulad dati. At 3% ang nagsabi na mas bumaba compared last year. Mantakin mo na yung Class E, pati nagtutulak ng kariton, di ba? Oo, lahat yan. Mga nagagarapa, bote dyaryo. Yung minsan lang kumain, isang araw. Yan, alam nila na laganap ang korupsyon sa buong bansa. Siguro isip-isip nila, hindi pala ako nagtutulak ng kariton kung ang asset o ang pera ng taong bayan nakakarating hanggang sa ibaba, no? Totoo yan, kasi yung imbes na mapunta sa Ghost Project, naigawa sana ng housing project. Diba? Housing project o kaya yung pinagbumulan ng livelihood o kaya naman ay kabuhayan, pagkain. Di ba? Kaya ito seryosong problema ito ha? Kung baga sa ako dyan, yung nakarang administrasyon, war on drugs, siguro dapat meron na rin tayong war against corruption no? Totoo. Diba? Anong gagawin sa war against corruption? Itokhang na natin yung mga korap. Sa tingin mo? Tapos nanlaban din, gano'n ba? Hindi kasi sa war on drugs, may ebidensya ka makikita May shabu, may marijuana, illegal drugs. Pero sa corruption ano kayang ebidensya? Makikita mo, nakahiga ka sa pera. Ganun ba, ano? Di ba? Ang ibig ko sabihin, kung gaano dapat karatindi noon, di ba? Ang laban kontra droga, siguro, ngayon, ganyan dapat katindi ang ating laban kontra korupsyon. Totoo. Kasi Kaya nga, lumalala Kaya nga kahapon, ang tawag natin ito, di ba may pahayag kahapon ng Malacanang na kung maaari ang investigasyon po sa flood control anomaly, wag naman nating madaliin. Tama din naman yun, Nelson, no? Kasi, alam mo, sa kaso, dapat airtight, slowly but surely. Pero dito kasi sa sitwasyon natin ngayon, gaya niyan, ito, nakikita niyo po sa resulta ng mga survey, ang taong bayan naghahanap din talaga na sana may mapanagot. Di ba? May mapanagot, may maparusahan, may makasuhan, para masabi nilang, ay, umiiral pa palang katarungan sa ating bansa at mukhang hinahabol naman talaga ang mga dapat na mapanagot sa mga anomalyang ito. Di ba? Kasi kung tatagal po ng tatagal, ito, gaya na nangyayari ngayon, iisipin ng tao, wala nang mangyayari dyan. Di ba? Yun po. Banner na story natin kayo ng umaga yun na ang panawagan ng Malacanang ay kalma lang. Huwag tayong mainip. Sa ginagawang investigasyon ukol dito po sa flood control anomaly. Yan. Anyway, ano pa? Ang minorya po ng Kamara ay nagsasabing
Ano ha? Minority. Yes, 243.2 billion pesos Aha. ang naipasok pa rin daw po sa unprogrammed appropriations. Meron pa rin. Ang nakapaloob po sa 2026 National Proposed Budget. At ito daw po inaprubahan ng Kamara ay maaaring maging blankong tseke para sa administrasyon. Ano kaya ibig sabihin dito? Ibig sabihin, unprogrammed eh. Hindi kung saan daw anuhin yan, ilaan. Ano bang paliwanag? Kabilang daw po sa mga unprogrammed administration ang para sa modernisasyon ng AFP. Kaya ayon ho dito kay Congressman Marcy Libanan, siya po kasi ang leader ng minority group ng Kamara. Ang mga unprogrammed fund para daw po sa AFP modernization at sa mga foreign assisted projects sa program budget kung saan maaari silang mabusisi at mabantayan ng maigi. Tinutukoy po ni Libanan ang mga unprogrammed appropriations umaabot na po sa 251.6 billion pesos noon daw pong 2022, 800.7 billion pesos noon pong 2023 at 731.4 billion pesos noon pong 2024 at 363.4 billion pesos noon pong 2025 at ngayon pong 2026 sa panukalang budget Nelson 243.2 billion pesos. Lalaki pa rin, ano? Yan tanong dyan, Congressman Marcy Libanan, hindi ba kayo nakinabang dito? Sa unprogram? Sa mga nakalipas na panahon? Ano mo nakaraan? Bakit naman? Bakit? Hindi, sa pagbuo ng budget. Ano ba siya dati? Nasa minority. Lagi siyang minority. Saan ba siya dyan? Hindi naman pwedeng walang minority group doon sa ano na yan eh. Ganun ba? Diba? At alam mo naman ang minority. So, ibig sabihin, pag may program, meron din siyang ano dyan? May para sa kanya din? Papayag ba naman ang minority group? Teka lang, ba't wala man lamang kami dyan? Kung okay naman sana yung implementasyon, di ba? Hindi natin sinabi na masama, ha? Pero ang tanong nga dyan, ngayon po ay nagsasalita kayo na para bagang, teka, parang ang dating, ano? Parang ang dating, teka. Parang bali, ano? 243.2 billion pesos ang program appropriations. Ang tanong ho dito, Congressman Marcy Libanan, may mali po ba? Mali po ba ito? Bawal po ba ito? Hindi, nakapaloob ata sa talaga. Ayun na nga, di ba? Ang tanong na lang dyan, paano nyo po babantayan na ito pong unprogrammed fund na ito yun dapat ay magagamit ng tama? Yun nga. At sa nakalipas, ito'y tanong lang ho naman, ha? At sa mga nakalipas na panahon, hindi ba kayo nakinabang sa unprogrammed funds, Congressman Marcelino Libanan? Nalagay sa sapagkat ang inyong party list group ito, purpose eh. Oo nga, no? At ito rin ang chairman ng yung dapat ay uusig kay BP Inday Sara. Siya ang head ng prosecution team eh. Ganun ba? Yes. Ba't minority? Ba't siya sumama sa minority? Ayan naman ay pangkaraniwan na sa Kamara. Yung minority ay kunyari lang. Ayaw lang nating palasak na salita. Kaya pala iba dyan, independent, ano? Kasi minority, di ba dapat kakontra lagi? Sila ang taga-busisi ng lahat ng ginagawa. Ang problema ngayon. Ibig sabihin, itong pag-question niya, kunya-kunyarian lang to? Hindi ko naman sinabing kunya-kunyarian. Ang ipinupunto lang natin, kung Marcy, dapat po, natatanong din kayo sa Marcy rin ba pangalan nito? Marcelino Libanan ito pareho nga, no? Oo nga, no? Dapat nga rin, tinatanong din kayo, Congressman Marcy, doon ng ICI kung paano binubuo ang pambansang budget eh. Tama naman. Di ba? Ano ba ang partisipasyon ng dapat minority, kayo po ang taga-question eh. Ipatawag din to, no? Ako lang naman, baka lang sakali. Di ba? At doon ba sa mga nakalipas na unprogrammed funds at saka doon ho sa mga ang tawag ito? Insertions? Hindi, amendments. Ayoko na ng insertions. Amendments po ba? Kung Marcy, wala ba kayo nito o meron? Tinatanong na natin, ano ha? Palaki pala ng palaki, no? Ay, sabi ko, 251, 2022, 800, biglang lumaki nung 2023, 807 billion? Sabi ko sa iyo
2024, 731. Bumaba nung 2025, 363. At ngayon, medyo napahiya ng konti. Ngayon natin 2026 na medyo mababa. 243. Malaki-laki pa rin. Malaki pa rin, Doon naman sa Senado, Jen, tinanong din ito sa Department of Finance yung unprogrammed. Kasi dumalo doon ang DOF. Tinanong sila ni Committee Vice Chairman, Senador Bongo. Ang tanong, sino bang nagdedesisyon kung paano at saan gagamitin itong unprogrammed funds? Yan ang mga tanong dapat. At sa gitna ng kontrobersya ng ghost at flood control project, dapat alam ng publiko kung saan pupunta yung pondong nilalagay sa unprogram. Ako, alam mo, dapat yan din tinatanong ni Congressman Marcin yung Libanon sa Kamara Kasi sa kanila nagsisimula, power of the purse Saan dapat nakalagay? Saan niyo po nilalagay ito? Pwede bang isa-isahin na natin ito? Ngayon, tinatanong sa Senado ni Congressman, Senador, Kuya BG Go. Kuya BG pala. Ano sabi niya? Yun nga, halimbawa daw, yung 60 billion excess fund dati ng PhilHealth. Ibinalik sa National Treasury. Yan. At ginamit sa unprogrammed funds noong isang taon. Parang yun nga. Tapos nga, ibinalik na naman, di ba? Pinapatunayan pa lang, illegal mali pala yun Parang binabawi na nga ng PhilHealth, di ba? Halimbawa, yung tungkol naman sa kalusugan, dapat gamitin din sa health. At hindi kung saan-saang project. Parang, siguro sa akin dyan, yung pagka-unprogrammed funds, dapat ilagay yan dun sa mga unforeseen events Halimbawa, calamity, yung mga po pwedeng nangyayari talaga. Bagyo, kalamidad. Pero kasi kung unprogrammed funds, para bang bigla mong naisipang gumawa tayo ng tulay, di ba? Ikunin mo ang pondo sa unprogrammed. Well, minsan kasi, mayroon sila mga terminolohiya na pag sabi mong unprogrammed, tayo sa literal natin pagkaunawa, akala natin unprogrammed, hindi nakaprograma. Pero sa kanila, nakaprograma pa. Matagal na pala nila pinaplano. Iba pa yung amendments na sa unprogrammed na ito. Yung nilang ilalagay. Nako. Eto ang nangyari tuloy, Jen. Alam mo ba na may 297 super health center yan na-discover ng DOH, hindi naman pala gumagana. Talaga naman, Kita mo, nag-isa lang naglalakad si Secretary Ted Arbosa, naawa naman ako. Nagsasayang tayo sa pera niyan. Natuklasan itong mga super health center na ito, itinayo, alam mo kung kailan pa? 2021 pa. Ayun, nakapaskil pa yung ng COA. Siguro nakalagyan, completed. Ayon kay Arbosa, iniulat na po na completed. Ito sinasabi ko dyan na napunan natin sa DND. Completed, ano ba? Lahat ng phase o first pero phase? Pero lumalabas, phase 1 lamang. Ayun. 4 na palapag ng gusali ang natapos, phase 1. Ito yung sinasabi natin na mali ang pagpopondo. Kasi bakit kasi kayo nagpopondo ng phase 1, phase 2, phase 3? Atado no? Atado. Pagka yung phase 1 napondohan, yung phase 2 hindi, ganyan na mangyayari. Puro tinubuan ng damo na. Tinubuan ng damo yung tinatayong gusali. Ngayon, titingnan nyo, meron bang anomalya dyan? Pagka tinignan nyo, anong nasa kontrata? Phase 1, completed. Nasaan yung phase 2? Hindi ho pinondohan. Anong aabangan natin dyan, di ba? Next year po, hindi mo ngayon masasabing illegal ba yon? Hindi nga. Halimbawa ako contractor, bakit po gagawin yung phase 2? Hindi naman ako pinapagawa. Di ba? Yan kasi, sa tingin ko, Jen, ang anomalya dyan, hindi naman sa phase 1, phase 2 kundi dun sa bakit nila inaatado. May masamang balak, di ba? Bakit hindi kompletuhin? Kaya yung health center, gano'n ba kalaki ang pondo niya? Kung ilang palapag daw? 4 na palapag. Fourth floor lang, hindi rin gano'n kalaki ang budget niyan. At saka ito, 297, di ba? Sa halip na 297 na ata-atado, halimbawa, gawin yung 20 muna, pero kumpleto. Tama. Kung sabihin nyo, hindi naman kaya ng budget, di kumpletuhin nyo muna yung kayang kumpletuhin, hindi yung aata-ataduhin nyo ng phase 1, phase 2, phase 3, hindi nyo naman popondohan yung mga sumunod na phase. Ayan ang mangyayari. Tingnan mo, puro nangyari dyan? Nasaan yung building? Yan na nga. Saan lugar kaya ito? Nung ito pinuntahan nila ito? Anong site ito? Yan po ay sa Marikina. Marikina ba ito? Marikina yan. Meron pa bang lugar na ganyan sa Marikina na parang bukid? Meron pa dyan, marami pa. Oo, completed pero phase 1.
Ayon pa sa kanya, dapat natapos ang mga SHC, mga health center na Super ito, health centers. sa loob lamang ng 2 taon. Ang problema. Napakatagal pa rin. 4 na palapag lang. Pakinggan natin si Secretary Terbosa, Ed Terbosa. Ted, ano bang nangyari? It's not functional. Basically, hindi siya. This is one of my 297 super health centers that are listed as non-operational. Funded since 2021. Kasi ang mga super health center nag-umpisa po in year 2021. And madaming napatayo. I think there are a few na napagawa na, natapos at operational. Pero I have in my list now, after investigating, na meron pala kaming 297 non-operational or non-functional super health center. Binisita ko to kasi itong pinakamalapit. So apparently our health facilities enhancement project list is as completed kasi ang hiningi ko completed projects lang kasi ang objective ko as a Secretary of Health is to make them operational, makapagserbisyo ng kalusugan. Sayang yung tax money, di ba? So ang gusto ko mapatakbo siya, kung ano man ang problema, tutulong kami, doktor ba, nurse ba, equipment ba, para mapatakbo namin. Pero apparently yung completed, some are completed phases. Ang terminology nila, complete. Like ito, nakalista to in the 297 na completed. Pero nung nag-imbestiga kami, completed phase 1 for a 4-story building. Ito ay sasubmit natin sa ICI kasi nga nag-create na ang ating presidente ng Infrastructure Commission for this. So it's one of these mga infrastructure na sayang ang pera, nakatenga siyempre doon, hindi magamit for healthcare. Ganda sana kung meron kang 4-story na tumatakbo na ngayon, di ba? Para mag-provide ng services dito. Ayun. Magkano kaya yung phase 1 completed na yun? Ayun nga. Kasi baka minsan ang presyo niyan, phase 1 pa lang. Buong building. Kung susumahin mo, buong building na pala dapat na nagawa, di ba? Ito, Jen, di ba, diniscuss natin yan noong sa DND, di ba? Yes. So, nagtataka pa sila bakit ganun eh. Uh-huh. Nga phase 1, phase 2 nga eh, di ba? Tingnan nyo rin doon sa mga agency na iba. Kasi palagi ko lahat ganyan eh. Kaya nagre-reklamo. May mga construction projects, ano? Phase 1, phase 2, phase 3. Ba't kasi ginaganyan? Bakit diba? mga phase? Maging sa mga, alam mo, mga provincial hospital. Ganyan din. Oh. Ganyan po. Ang dami kong kilalang hospital na ganyan. Lagi humihingi ng tulong. Diyan kasi napagawa namin yung phase 1. Yung ward lang ito. Ako, ward. Sa ano pong sunod? Dapat nung sunod, magpapagawa kami ng emergency, Sabihin niya. Diyan, buo na yung building eh. Yung pintuan, nakalimutang budget. Hindi kami makapasok. Yun ang kasi nga, by phases. Ayun nga. Ang sabi naman ng iba, hindi naman ho namin kasi ang project mo dyan ay 500 million. Nasaan kalahating billion eh. Ang available funds lang, 100 million. Yun. Diba? So, aataduhin nila sa 5 taon yun. Tama. Tagwa 100 million. Ang problema, natapos sa 1 taon, after 1 year, hindi na po nakalimutang lagyan. Natalo yung nag-follow up. Nagtalo yung nag-photo Wala nagpa-follow up. Halimbawa, yung provincial doctor naman nawala. Yes. Natanggal halimbawa yung gobernador na may hawak sa kanya, nagkapalitan. Nagkalimutan na uli. Hindi na ituloy ang pondo. Nilumot ngayon yung building. Wala na. Lugi po tayo. Kaya ang suggestion namin ni Jen dyan, bilang kami mga kamoting kahoy lang naman, ipagbawal nyo ng mga phase 1, phase 2. Kung kayang tapusin isang buuin nyo na yung pondo para halimbawa, hindi matapos ng taon na ito, dire-diretso, di ba? Yan. Halimbawa dyan, yung hinuhukay na subway. Ayan. Pwede ba? Pwede ba yung phase 1, phase 2 yan? Tapos hindi matutuloy? Bloke-bloke na ginagawa yan eh. Inano yan? Big tickets project. Binuo yung po. Dapat ganun lahat. At saka ang pag-aaral dyan, isang buong plano. Buo. Hindi pwedeng ata-atado. Kaya siguro nagtataka yung iba. Kasi ang dami ko rin nakikita sa social media, di ba? Tulay. Ayan, yan. Nakatayo tulay. Tapos, gitna lang. Tumayo yung mga poste, mga magkakabilang gilid. Bakit may tulay dito? Wala namang ilog, at saka walang karugtong. Tapos, bulok na, di ba? Ganyan ho kasi yung phase 1, phase 2. Lulumutin na yun. Wala na gusto magpagawa. Tapos, magtataka ka, wala namang ilog dito. Kasi nga, phase 1, tulay. Phase 2, ilog. Phase 3, kalsada. Yan, Meron pa ako nakita sa Cebu ba yun na
ang daming mga tumubo ng mga halaman. Kung ano, oo. Pero may karatula na. Yan, meron dito itatayo, this is where your taxes go. Yes. Tapos may completion, ganyan. Oo. Date of completion. Hinahanap nila, asan dito? Bakit karatula lang? Oo. Karatula lang yun na pondohan. 2,000 pesos lang yung narilis. Yung yan po, kaya ang mangyayari talaga dyan, gaya nung sinasabi ni Secretary Gibo Teodoro, doon sa mga barracks ng sundalo. Yan. Wala, tiwang-wang. Hindi naman nila pwedeng gamitin kasi second phase lang ang nakumpleto, nagawa. Alangan naman tumira ka dun sa... Wala namang bubong, di ba? Kaya nga ang ginagawa ng iba, sabi ko nga sa iyo, Nelson, marami akong kilala mga reservist. Para lang wag tumenga yung kanilang mga pinapatay yung barak. Sila mismo. Sila na gumagawa. Sila alam tayo, reservist tayo. May trabaho naman tayong iba. Reservist na naman donate ka dyan, 5,000. Yung mga medyo mayaman, ikaw ka, 20,000. So nabubuo nila yung pondo. At pagkatapos, sila nagagawa, maghahanap ng kontratista. Sila na magpapagawa ngayon. Yun. Ang iba kasi, pagka pinagawa, halimbawa, teka lang, wala naman kaming tao. Ipakontrata nyo sa DPWH. Popondohan ngayon. Yan, kita nyo, umabot ng 15 billion pesos. Nagmahal na yung mga Isa na ngayon, ang dating tuloy sa taong bayan, yung 15 billion pesos na baliwala, kasi hindi nakita kung saan napunta yung mga barracks. Wala. Di ba? Ngayon, sasabihin ng mga sundalo, hindi naman kami nag-implement yan DPWH yan Oo. Di ba? Tama nga, DPWH. Pero ang tanong dyan, nasa kampo ninyo Ano iisipin ngayon ng tao? Kaya nga. Di ba? Yun po ang magiging problema niyan. Kaya kung ako yung department agency, ako yung secretary, hindi na ako papayag dun sa mga project ko na ipe-phase 1, phase 2 nyo. Ayan. Tapos hindi nyo lalagyan ng budget. Kasi pagka yan na itayo, phase 1. Tapos wala na ako sa posisyon. Sasabihin, ghost project, hindi natapos. Totoo yan. Papagbibintangan ka Ang daming ganyan, Nelson. Yun lang bayaran sa kontratista gobernador mo, ganito. Tumakbo sa politika, natalo. Hindi ka na babayaran ng bagong gobernador. Yari na. Para ka naninikluhod na sa kung sino. Ayaw kang bayaran. Sabi ng isang boss, nakapag-advance doon sa nauna. Natalo Paano naman kami? Ay, nako. Ayan ang sinasabi ko. Doon sa, speaking of unprogram, dapat po dyan kay Congressman Marcy Libanan. Opo, wag agad kayo maghugas ng kamay kasi sa tingin ko may pananagutan din po kayo dyan bilang chairman po ng minority group ng Kamara de Representante. Ayan. Anyway, basa